Magandang umaga sa Pilipinas. Today is a good day kasi everything is going smooth. Wala pa namang masyadong malalaking mga problema. Pero wala, kulang lang kami sa tulog, yun lang so far. Tapos may nagbigay sa akin ng Jayco. May nagbigay sa akin ng Jayco. Gusto mo pala kung gusto nyo, ha? Kulang kayo. Pero ito sila yung nagbigay sa akin. Tutok mo. Hello. Happy birthday, brother. Salamat. Pero bukod doon, merong nagbigay sa akin ng isa sa mga pinakamalalaking, by far, ito yung isa sa mga pinakamalalaking bagay na natanggap ko galing sa mga tao sa social media. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natanggap ko galing sa social media. Pakita ko lang sa inyo. Kanina may pumunta rito na ano ba yan? Angkas Rider? Lalamove. Tapos may nagpadala na itong sulat na ito. Siyempre, sanay naman ako sa death threat. Diba? Wala naman bago. 3 sa Lalamove. Tapos walang address. Sanay na ako sa death threat. Sanay na ako sa death threat. 3 sa isang linggo na tatanggap ko. Common yun. Mahina sa isang linggo. Pero ito, hindi ko alam kung sino nagpadala. Pero this means so much to me. Goosebumps laban lang. Kinabahan nga This means so much to me. Salamat. Ay, wala sa boss rock pala, no? Alam mo, siyempre, tao rin naman ako. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, dun sa isa sa mga post ko, na nakakaramdam na ako ng burnout. Medyo napapagod na ako. Normal naman yun sa pagpapatakbo, pagsisimula ng bagong negosyo. Adrenaline will keep you going for about 2-3 months. And then, when saner mind comes into play, mararamdaman mo ngayon yun, parang napapagod ka. Ngayon, nararamdaman ko lang yung napapagod ako. Isa sa mga dahilan yung puyat, yung literal na pagod ng katawan. Kasi, alam niyo naman, wala akong day of duty. Tapos, yung nag-decision din ako na tumigil sa paninigarilyo. Hindi ko ine-expect na magiging mabigat. Kasi, may mga araw naman, mga panahon okay lang ako mag-yosi. Ayos lang naman. Pero, may mga araw nga lumilipas, wala ako yosi, okay lang. Pero ngayon, dahil yung isip mo kasi tumatakbo dun sa konsepto na puwersahan mo talagang itinigil yung isang bagay na regular mo naman ang ginagawa. Katulad dito na nararamdaman ko noon sa tondo. Parang naglalaway, ganun. Tapos, hindi ka mapakali, aligaga. Tapos pag nakakaamoy ka ng usok na dumadaan sa ilong, mapapalimod ka. Yun yung nararamdaman. Pero lilipas din to. Gaya ng lahat ng mga bagay na lumipas din naman sa buhay ko. Pero nakakaramdam ako ng pagod. Hindi ko gustong itago sa inyo yun. Nakakaramdam ako ng pagod. Kasi ganito yung unang 1 milyon. Laging ganito yung unang 1 milyon. Laging nakakapagod. Laging nakakasuya. Tapos yung mga pinakamatitibay na mga tao, yun lang yung nakakarating sa 1 milyon. All else, nasuswept out. All else, pagka medyo mahirap-hirap na, yung pinag-ipunan nila, ginagastos na lang nila. Lilipat ng bahay, re-renta, mas malaking lugar, bagong sofa, bagong ganto, bagong ganyan. Tapos ubos lahat ng pinaghirapan. Kapag tungtong ng December, maglalamia, 13th month, may ubos. Pag napapagod na, deserve ko to, tapos bibili sa Shopee, may deliver, may mall, papadeliver ng grab food, kain ngayon ng masarap, stress eating. Tapos isang araw, papansin na lang nila, pinaghirapan nila mahabang panahon, na pinagtsagaan nilang ipunin, biglang boom, wala na. It's back to zero ulit. Balik na naman sa wala.
Pagka balik ka ng balik sa wala, hindi ka na makakarating sa 1 milyong piso pag balik ka ng balik sa wala. Bali ba na lang, titibayan mo dibdib mo, titibayan mo loob mo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Napapagod ako, napapuyat ako, naiinis ako, nagagalit ako. And overall, sigurado paglipas ng ilang panahon, masasanay din yung katawan ko sa ganito. Gano'n naman lagi. Human beings are adaptable organisms. Kaya nating maka-adapt sa kahit na anong klima, sa kahit na anong sistema, sa kahit na anong nasa paligid natin. Kasi you only have 2 options. Adapt or die. Gano'n na lang yun. And there are people who are living but are not alive. They're just walking dead. Sige, questions. Let's go, Gil. Question po ito galing kay Gail George. Sa'yo, guys. Pasensya na. Hindi. Kaya nga sabi ko sa'yo, privilege mo na makapagtanong sa akin ng privately. Totoo naman po, privilege yun. Pero gusto ko rin po kasi marinig yung sagot mo, tanong ko na isasagot mo para sa mga tao natin. Malay mo yung tanong ko, tanong din pala nila. Okay, sige. Tanong ko to, Galing sa akin? Galing sa akin. Tanong ko to, galing sa akin. Okay, sige. Ano yung tanong mo galing sa'yo? mas mahirap ba talagang maging mabuting tao kaysa maging masamang tao? Oo. So, hirap maging mabuting tao. Parang ano yan eh, parang parehas kayong militar eh. Sipin mo yung parehas kayong militar. Yung isa, militia. Tapos yung isa, militar ng gobyerno. Yung militar ng gobyerno, you have your rules of engagement. Yung kabila, terorista, wala sila rules of engagement. Kahit ano pwede. Bata, babae, matanda, it doesn't matter. Sumusuko na, nakatali, agapos, walang panlaban, doesn't matter. Pero pagka militar ka ng gobyerno, you have your rules of engagement. And you follow your orders. Kung ano yung instruction, yun ang susundin mo. Ganun kasimple. Pero komplikado yung parte na yun. Kasi ang pinakamahirap sa pagiging mabuting tao, you have to actively seek being kind at all times. Ikaw mismo, yung maghahanap ng paraan para maging mabuting tao ka. Ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para maging mabuting tao ka. Hindi totoo yung sinasabi nila, basta hindi ka daw nakaka-istorbo ng kapwa-tao, mabuting tao ka. Hindi totoo yun. Weak ka lang, weak. Wala kang kayang gawin. Kasi pag mabuting tao ka, kailangan mo manindigan. Nakaka-stress yun, nakakapagod yun. Pag mabuting tao ka, kailangan mo ng disiplina. You have to put through people's emotions, through people's opinions, na wala ka ng pakialam sa opinion ng mga tao, basta ginagawa mo lang yung bagay na tama, kasi tamang gawin yun. It doesn't matter kung may nakakakita sa'yo o hindi. O wala. Yun ang konsepto ng pagiging mabuting tao. Ang hirap maging mabuting tao mula sa pagiging masamang tao. Mahirap yun. Mas mahirap yun kaysa maging masamang tao, na manatili kang maging masamang tao. Kasi anything goes kapag ka masamang tao. Anything goes. Anything goes. Versus yung meron kang sinusundan talagang lakad, yung lakad ng kabutihan, mas mabigat yun. Pero mas malaki naman ang reward sa'yo nun. Kasi from being on becoming a bad person, an evil person, you get money, you get power, you get fame. On being a good person, na actively seeking for kindness, you get a good name. Mabuting pangalan ay mahiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yun ang sagot ko. Next question. Shoutout do muna si Miles Dalordiloy. Shoutout po, Idol and Idol Gail from New Zealand na bago niyo po mindset ko. Happy ako. Shoutout sa'yo, kamusta ka dyan? Ingatan nyo ang sarili nyo sa mga nasa abroad. Masyado maraming linta na nag-aabang ng pera. Sige, go. Sir, hapon pa siya nagko-comment, di ko lang siya nabasa. Dennis Mahamot, Idol, salamat. Kagabi ako yung lumapit sa'yo na naka-big bike. Okay. Hello, kamusta ka, brother? Tanong naman po ito galing kay Gail, last na. Yung mga tao naman muna, pagbigyan mo, Gail. Sige. Okay. Tanong po ito niya, okay lang bang pairali ng prinsipyo kaysa sa pangangailangan kung alam mo namang mas mahihirapan ka o magugutom ang pamilya o mahal mo sa buhay? Mahihirapan ka talaga. Pero magugutom, I doubt that. I highly doubt that.
Magugutuman ka lang naman kapag katamad ka eh. Pero pag masipag ka, mag-barker ka ng jeep sa kanto, naranasan ko naman yun, di naman ako nagutom. Di ba? Oo, paminsan-minsan, literal magugutom ka talaga kasi you're way past your working hours. Pero hindi lilipas ang buong maghapon, wala kang pangkain. Hindi lilipas yung maliban na lang, maarte ka. Di ba? I will always go with principle. Ngayon na matanda na ako, I will go with principle. Natikman ko lasa ng masamang pera, don't get me wrong. Natikman ko lasa ng masamang pera, nakaka-addict talaga. Ang sarap ng masamang pera. Masarap yung masamang pera, don't get me wrong, hindi ako mabuting tao. Hindi ako banal, diba? I just choose to know exactly where my money is coming from. Pinipili ko eksakto na malaman kung saan galing ang pera ko. Kasi may mga tao, it doesn't matter na kung saan galing ang pera eh. And I am actively seeking na lahat ng mga kinakain ko galing sa mabuting pinaghanap buhay at hindi galing sa pinaglamangan sa kapwa-tao. Okay. Galing sa prinsipyo. Hindi ka naman magugutom eh. Ewan ko, hindi ko maintindihan sa iba. Parang magugutom daw ikapamilya. Hindi, maluho lang kayo. Tangina, naalala nyo nga yung panahon ng pandemya. Nagutuman naman tayo. Hindi naman tayo namatay sa gutom eh. Diba? Ando na magugutuman ka. Ano naman kinasama kung magutom ka? Hindi ko maintindihan sa mga tao. Parang nakakatakot yung gutom. Hindi ko talaga maintindihan yan. Putang ina, parang nakakatakot sa inyo magutom. Ano? Kaya kayo nagtatakabakan eh. Ang lalaki ng mga tiyan nyo. Ang lalaki ng mga mukha ninyo eh. Natatakot kayo magutom. Ano naman kinasama ng gutom? Eh sa Biblia nga. Puta, alam Pablo lihim ng kabusugan. Alam din niya lihim ng kagutuman eh. Hindi mo lang alam. Napakabuti kaya sa katawan ng konsepto ng gutom, yung fasting. Mabuti sa katawan yung fasting ha. Kahit hindi ka makakain ng isang buong maghapon, basta may tubig-tubig ka lang, hindi masamang magutuman. Hindi masamang magutuman, ulit ko, hindi masamang magutuman. Naawa lang kayo sa sarili nyo, self-pity lang kayo, ego lang yun. Ego lang. Hindi masamang magutuman. Nung panahon ng pandemya, 3 buwan naman tayong hindi makalabas ng bahay, hindi naman tayo namatay sa gutom, eh, diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay ayan, Justin Arcangel. Okay. Sa isang pagtatalo, sino ba talaga ang talo? Ang unang humingi ng kapatawaran o yung taong may naninindigan na tama siya? Depende sa pagkakataon. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon na tama ka, panalo ka na rin. Hindi lahat ng pagkakataong tama ka, panalo ka. May mga tama na hindi naman na kailangan pang ipaglaban. Hindi lahat ng tama kailangan ipaglaban mo. Halimbawa, isipin mo na yung konsepto. Halimbawa, anak mo, naglalakad, maayos naman yung lakad, tapos nabigyan mo na rin ng mga principles tungkol sa buhay. Nahulog yung pinggan. Mali, di ba? Ano, tama? Pagsabihan mo, pagalitan mo. Pero may mga pagkakataon, kailangan palampasin mo na lang. Hindi lahat ng pagkakataon, kailangan pang itama pa. Kasi hindi naman sinasadya eh. Diba? Mali yung hawak ng bata. Hindi naman niya gustong mali yung hawak niya eh. Diba? Hindi naman sinasadya eh. As long as hindi sinasadya, diba? Hindi mo, katulad ng sabi ni Pablo sa Biblia, bakit hindi bagkus? Tunay nga na isang pagkukulang ang kayo-kayo magkaroon ng pagtatalo. Ba't hindi bagkus tiisin ninyo ang kalikuan? Minsan tinitiis na lang yan. Kung hindi naman sinasadya, tinitiis na lang yan. Pipilit mo yung tama, pipilit mo yung tama, pipilit mo yung tama. At the expense na yung relationship mo masisira. Diba? Minsan, hayaan mo na lang. Lalo na kung hindi naman, alam mo yun, hindi sinasadya o hindi naman masyadong malaki ang damage. Diba? Yung pagko-correct, do it in a later time. Tumiming ka na lang sa ibang pagkakataon. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ito galing kay Firemaster Ryan. Brother Chi, ano bang importante? Makontenta kung anong meron ka or mangarap ka na sobra? Maraming salamat. Ang sabi sa Biblia, yung mga tao in general, wag daw mag-isip ng higit na matayog kaysa nararapat niyang isipin. Pag alam mo na lahat ng sobra masama, nangarap ka ng sobra, tapos ano ngayon ang mangyayari? Dahil sobra, alam mong sobra yung pangarap mo ha? Alam mong sobra yung pangarap mo. Alin yan sa dalawa? Either hindi mo maaabot yan, o merong possibility na gumawa ka ng paraan dahil sa bagal ng proseso, bilisan mo yung proseso. O tapos ngayon, ano ngayon mangyayari? Ang nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Diba? Dapat, supposed to be, kontento ka sa kung ano meron ka, pero kontento ka rin sa pangarap mo. Alam mo rin, hindi sobra yung pangarap mo. Kasi lahat ng sobra masama. Alam niyo yan, anything too much is bad. Lahat ng sobra masama. Yung iba, nangangarap ng sobra, gusto magkaroon ng mansyon. Ano ngayon ang ginagawa mo? Nagpo-promote ka na ng sugal. Diba?
Yung iba ganun eh. Ang dami ngayon sa social media, lahat sila nagkukumahog na magkaroon ng mansion eh. Halos lahat sila, ng mga influencer, ng mga, alam mo yun, mga dating gamer. Ang dami nila eh. Nagpa-mansion. Lahat sila gusto magkaroon mansion. Lahat alam gusto mansion. O tapos ano nangyayari? Dating gamer, ngayon medyo humina ng konti yung pag-ML o humina ng konti yung kung ano man yung ginagawa nilang games dati. Ano nangyayari? Nagpo-promote sila ng sugal. O tapos ngayon, sinusugba nila ngayon yung audience sila, patulak ng bangin. Diba? Lalo na yung mga gamer. Ay na, nakakaawa audience ninyo, mga gamer. Sipin mo yung konsepto na puta. Kaya ka nga sinundan ng mga bata kasi nga gamer ka eh. Ang audience mo, majority bata. O tapos, ngayon, nagpo-promote ka na ng sugal. Ano may mangyayari doon sa audience mo? Tinutulak mo yung audience mo na magsugal. Di ba? Imbisa na maging huwaran ka sa mga kabataan na gamer ka ngayon, susunod no, matinong tao ka na. Diba? Na hindi naman automatic na pag gamer ka, masamang tao ka, hindi naman ganun. Pero pinipilit mo, actively pursuing ka na gamitin mo yung mismong platform mo at gamitin mo rin yung impluensya mo sa mga kabataan para maging mas matitinong tao yung mga kabataan. Tapos mag-promote ka ng mga legit na hanap buhay. Eh yung iba kasi sa katamaran nila, gusto nila malaki ang pera agad. Eh pwede ka naman makipag-transaction sa mga maliliit na negosyong barya-barya ang bigay eh, di ba? Tapos damihan mo na lang para pumaldo ka dun sa konsepto na yun. Diba? Pwede naman eh, pwede naman yung ganun eh. Pwede ka mag-promote ng mga hanap buhay na kape, sabon, at kung ano-ano pang mga bagay na alam mong hindi naman makakasama sa kapwa-tao mo. Pero isinugba mong kapwa-tao mo, patulak ngayon papunta ron sa gamer ka, puro bata yung audience mo, tapos nagpo-promote ka na ng sugal ngayon. Putang ina. Ano ngayon, magiging itsura na susunod na lahi natin? Puro sugarol. Diba? Yun ang sagot ko ron. Ano nga rin tanong? Kalmot ako. Ayun, tanong niya po is... Yung pangarap. Pangarap. Salamat, brother. Ingat ka, dandas. Ingat po. So, yun. So, alam mo, supposed to be ang contentment, hindi lang dun sa konsepto na kung ano meron ka, yun na lang yun. Hindi ganun ang contentment. Ang contentment, pati yung pangarap mo, kontento ka. Ano ba ibig sabihin ng pagkakontento? Hindi ka naiingit sa iba. Di ba? Pag naiingit ka sa iba, ibig sabihin hindi ka kontento sa pangarap mo. Kasi pag alam mo yung direksyon kung saan ka papunta, lilingunin mo pa ba yung direksyon ng ibang mga tao para maingit pa sa kanila? Baka siguro, in comparison lang na kung ano yung makakabuti pa para dun sa direksyon na pinupuntahan mo, baka yun lang ang dahilan bakit ka lilingon sa direksyon ng ibang tao. Pero ikaw mismo, pag confident ka sa direksyon na pinupuntahan mo, kung saan ka papunta, bakit naman lilingunin mo pa yung mga iba para mainggit ka pa sa kanila? Di ba? Ang pagkakontento, kasama pati yung direksyon. Hindi yan parang, meron tayo ngayon? Meron tayo ngayon, 3,000 piso. Sige, makontento na lang tayo. Tapos mamaya kakain ka. 100 piso, o di 2,900 na lang yung pera mo. Hanggang sa maubos yung pera mo, hindi, makontento na lang tayo sa ganito. Hindi ganun. Dapat pati sa pangarap mo, kontento ka rin at the same time. Hindi sobra yung pangarap. Hindi ka abusado sa pangangarap. Kasi may mga tao abusado sa pangarap eh. Kaya tingnan mo yung katulad ng mga pogo-pogo dito sa Pilipinas. Huwag naman sabihin sa akin yung mga namahala ng pogo, mga walang pangarap yung mga tao na yan. Hindi, abusado na kamo sa pangarap yan. Hindi bali nang gumawa ng masama, hindi bali na siraulo sila, hindi baling lahat ng kagaguhan ginagawa nila sa kapwa-tao nila, basta kumita lang sila ng pera. Yung ibang mga religious leaders, ganyan din eh. Abusado rin sa pangangarap eh. Di ba? Hindi na nga nangarap ng kabilang buhay yung iba eh. Pinapangaral lang nila kabilang buhay. Pero puro dito na lang. Pagpapalain ka, kaya yung mansion mo, isipin mo na kung anong bahay ang gusto mo. Isipin mo na kung anong kulay ng coaching sports car na gusto mo. Tangina, sabi ko, pastor, nangangako ng sports car sa miyembro. Pa-networking na yun Ano yun? Papunta ka ng networking Ano yan? Ba't ganun? Pastor, nangangako ng sports car sa miyembro, nangangaral ng sports car. Tangina, tindi naman yan. Ano na nangyari? Akala ko, pagka-pastor ka, papunta tayong kabilang buhay, matino, papunta sa Diyos. Hindi papunta sa sports car. Tangina. Yung biyahe mo, expressway, papuntang impyerno, dahil sa pastor mong nangaral tungkol sa sports car. Tanginang pastor yan. Magtataka ka, yung pastor nagkaka-sports car, ikaw nagbumukhang tanga, commute ka pa din hanggang ngayon. Alam mo, Pilipinas, huwag kayo uto-uto sa mga pukay ng inang pastor. Huwag kayong uto-uto sa mga pukay ng inang pastor. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Ingatan niyo ang sarili niyo. Yung mga namamahala ng ng mga pera ng mga tao, at least pera lang yung pinamamahalaan nitong mga to. Pero yung namamahala ng kaluluwa, puta, mas delikado yan. Ingatan niyo ang sarili niyo sa mga ganyan. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Gary Abad. Anong paa ng kabayo ang unang hinahakbang? Yung harap, syempre. Alin sa harap?
Hindi mo naman masasabi kung kanan o kaliwa eh. Pero ang sabi mo una, di yung unahan. Nagpa-make sense ba kung likuran yung mauna? Parang yakbang na. Pag ganun. Taka na inisip ko tuloy. Wala namang pakinabang yan, pambira naman kayo mga tanungan ninyo. Doon tayo sa may pakinabang. Bumabalik na naman sila. Balik na naman yung mga galing ng TikTok eh. Suspendido po ako sa TikTok. Papaalala ko lang, 7 araw akong suspendido sa pagla-live sa TikTok. Bukas pa yung lifting nung suspension ko, 12. 11 pa lang ngayon eh. 11/11, Shopee sale. Mamaya mamimili ako dyan sa Shopee. Bibili kami mamaya ng malaking rice cooker na 15,000 pesos siguro yung halaga. Ano yun? Gas. Hindi electric. Yung electric, ang daling masira eh. Pero yung gas, baka magtagal. Boss Chai, pwede? Talaga? Si brother. Kumiyo ka pa? Bibinataan ka. Tagal na binata daw. 1, 2, 3. Bet. Okay. Ulit naman tayo. Gusto kong tumayo, kaso mataas nitong pwesto ko eh. Thank you, boss. Okay, thank you. So, sobrang ng tangkad kapag tumayo pa ako eh. Ingat kayo ha, dahan-dahan kayo sa biyahe. Sige, go. Next question. Nakalimutan ko ito ng Thank you. Wrong turn. Sabi ni Sero, Yeah. Joel, sinagot niya yung tanong mo dun kanina, doon sa anong nauuna. Joel Moncada Estrella, kung Patras brother mauuna yung hulihan, hehe. Siyempre, Patras eh. May mga kabayo kasi Patras maglakad eh. May mga kabayo ganun. May isa sa mga tricks ng mga kabayo yun. Nakita ko yung sa circus dati ng bata pa ako. May pabante, di ba? Pero napapatras din nila yung kabayo. Galing. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Paul Wolf. Boss Chi, di ko na pinag-work GF ko kasi nagtitinda na lang kami ng homemade siomay ko. Nakaraos naman sa araw-araw at nakakabayad ng utang. Huwag ko na ba po siyang pag-apply ng trabaho? Optional yun. Optional yun, brother. Hindi naman ako makakapag-direct para sa pamilya ninyo. Diba? Hindi ako makakapag-direct para sa relationship nyo. Ang hirap naman kasi ako magsabi sa'yo, hindi, huwag mo nang pag-applyin. Ikaw na lang magsustento. Diba? Tapos kapag ka nag-backfire sa mukha mo, nalugi yung negosyo nyo, kasalanan ko ngayon. Diba? So sabihin ko naman, mag-apply ng trabaho. O tapos pag nakahanap ng iba, sabihin mo, kasalanan ko na naman. Putang ina, lahat na kasalanan ko. So ganito na lang. Kung ano trip nyo, bala kayo. Bala kayo. As long as wala naman kayong problema. Eh, diba? Lahat naman ng bagay na papagkasunduan, ba Sige. Hindi mo ba Next question, ba Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Ace Jefferson Alanige. Paano sarang tibak ng puso kapag nakikita ang taong ginagawa ko ng option? Unahin mo muna goal mo. Ano ba goal mo? Kasi yung iba kasi ang goal nila, yung babae o yung lalaki, mali. Mali ka ng goal. Dapat magkaroon ka ng goal na sarili mo, tapos someone will come along, tapos dapat makakatuwang sa'yo, makakatulong yun. Gusto ko naman yung hinahabol mo sa buhay. Diba? Yung iba kasi nalilito dyan eh. Taka nagpapaikot-ikot sila dun sa kailangan magka-jowa. Sino yung jowa? Yung jowa na yun mismo, dun umiikot ang mundo ko. Siya na ang mundo ko. Tapos ngayon, ano nangyari? Pag naghiwalay kayong dalawa, gumuho ngayon yung mundo. Gumuho ang mundo mo. Tumigil ang mundo. Hindi dapat magkaganon. Ayun. Hindi dapat magkaganon. Tayo nga ako, nakakaya naman. Nakaupo ako yung nakakaya. 5.5. Picture ako kayo? Usog mo na lang dito para video. Gail, usog mo na rito. Usog mo rito yung camera. Okay, thank you. Salamat po yung boss. Pabira naman kayo. Andito na kayo kanina pa, hindi nyo pa. Kung kailan naka-live ako, tsaka kayo bumibira, ayos lang. Sige, ako na. Ano sasabihin ko? Oh, bakit nakabaliktad to? Ito na natin. Ano sasabihin ko? Ito pala. Okay na pala. Oy, shoutout daw, Bugarin Boys. Ano pa? Batang Floodway. Oh, sige, tingnan ito. Putang na cellphone mo. Iniwan mo na sa akin. Akin na lang to. Oh, ano sabi mo? Shoutout, idol. Yeah. Thank you. Okay, ganda cellphone mo ha. Hindi ka man nang iwan sa akin habang pinapa-shoutout eh. Palakad na siya palayo eh. May-ari yung cellphone, palakad palayo habang nagpapa-shoutout sa akin. Punasan ko lang Sige lang, go lang. Okay, sige. Ano ba yung tanong? Yun.
Ang tanong po is galing kay Yung tungkol dun is sa ano? Jefferson Alanige. Paano may iwasan ng tibok ng puso kapag nakikita ang taong Unahin ginagawa mo ka lang muna kasi kung ano ba gusto mong mangyari sa buhay mo. Sa buhay mo in general. Huwag mong paikutin yung buhay mo sa buhay ng iba. Kaya nga kanya-kanya tayo ng buhay di ba? Ito. Kaya kanya-kanya tayo ng buhay. Huwag mong paikutin yung buhay nyo sa buhay ng iba. Dapat meron kayong hinahabol sa sarili nyong buhay. Make sure na meron kang goal para sa sarili mo. Unahin mo muna sa sarili mo. Bago ako muna ng batong ipapalo mo sa ulo mo, unahin mo muna sa sarili mo. Yun ang sagot ko lang. Next question. Tanong naman po ito galing kay ito, Joffel Bautista. Hello, Idol. Pwede bang pakipaliwanag ang sinasabi po sa Kawikaan 13:4? Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Yung sagot ko po last time sa tanong po ninyo about sa kaluluwa at espiritu, ang kaluluwa po ay tumutukoy sa buhay at ang pagkabuhay, at ang espiritu po ay tumutukoy sa Diyos or sa banal na presensya ng Diyos. Tama po ba itong sagot ko po? Hindi. Kasi, kung ang espiritu tumutukoy sa Diyos, may espiritu ng tao. Diba? Tapos kung ang tumutukoy sa kaluluwa, ano daw? Bumubuhay? Yeah. Basahin May mga ko- kaluluwa ang mga patay. kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwa naman po ay Ibinigay ng tumutukoy mga sa buhay. patay ang kaluluwang nasa kanya. Ibinigay ng dagat ang mga kaluluwang nasa kanya. Nakasulat yun sa Apocalypse yun. May mga kaluluwa yung mga patay. Tapos, may espiritu din ng tao, espiritu ng Diyos. Kaluluwa ng Diyos, kaluluwa ng tao. Di ba? Hindi tama. Ngayon, ano yung isang tanong niya? Yung nasa pinakataas bago yung... Kawikaan, 13:4. 13-4. Ano sabi? Ang tamad ay nagdanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Tama naman yun. Tama naman yun. Kasi isipin mo yung konsepto. Yung tamad, nagnanasa. Ibig sabihin, may gustong mangyari yung mga tamad. Pero tignan mo, wala silang ginagawa. Kaya walang anuman. Wala silang ginagawa eh. Wala rin nangyayari. Diba? So isipin mo, parang katulad din ba, squatters area. Check nyo yung squatters area. Ako kasi matagal na squatter ako eh. Hindi ko naman sinasabing lahat ng taga-squatters area. Hindi ganun. Pero ibig sabihin, magtanong ka dun sa squatters area, tignan mo yung mga tao, tapos marami sa kanila yung magsasabing, pag tinanong mo kung ano pangarap nila, may sasabihin sila dun. Tapos tignan mo, may mga iba sa kanila tamad, hindi lahat. Tignan mo yung mga tamad, tanongin mo, meron din silang gusto. Meron silang pagnanasa, meron din sila mga ninanasa. Pero tignan mo, walang nangyayari sa mga bagay na ninanasa nila. Pero yung kaluluwa ng yung kaluluwa ng masipag, tumataba talaga yun. Tumataba. Nagsisipag ka di ba? Hindi lang yung hindi lang yung kaluluwa mo, pati bulsa mo tumataba. Diba? Hindi lang yung bulsa mo, pati utak mo tumataba. Pati isip tumataba. Diba? Pati resulta mo nananaba rin, pati resume mo nananaba rin. Diba? Sipag ka tumatrabaho ka ng tumatrabaho, tuloy-tuloy. Diba? Nakikita ninyo yung nangyayari dito. Nakikita ninyo ngayon kung paano nananaba ngayon yung bulsa ko. Diba? Bakit? Yung pera, 89,000 eh. Baka nga ngayon, by now, 100,000 na to eh. Baka 100,000 na to. Siyempre, babagsak ko dito. Pagdating ng 15, magpapasweldo ko, kulang-kulang 30,000. Diba? Pero nakikita ninyo, pausad, hindi palugi. Bakit? Masipag ako eh. Diba? At yung makakasama ko rin, masipag din at the same time. So, nakikita ninyo ngayon, nagkakaroon kami ng ganito. Tapos nagkaroon kami ng lamesa. Tapos nagkaroon kami ng lalagyanan. Tapos nagkaroon kami nito. Lalagyanan ng tissue. Hindi ko alam kay Gail kung bakit yung tissue, lalagyanan ng tissue pang CR yung binili niya para sa lamesa. Medium ko na ganyan pala yung medium nila. Ewan ko ng trip mo. Pang CR to eh. Pang CR. Ewan ko sa'yo, bala ka dyan. Pero tignan mo, nakikita mo, umuusad, tumataba yung lugar namin. Nakikita mo yun. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito galing kay J.R. Delfino Seprioto. Idol, do you believe in life insurance? May mga taong para talaga sa kanila yung life insurance. Pero may mga taong parang katulad ko, hindi para sa akin yun. Personal, hindi para sa akin yun. May mga tao kasi hindi masyadong magaling mag-ipon. O magaling man silang mag-ipon, yung konsepto na kaysa, alam mo yun, yung pera mo, gastusin mo para pag nagka-problema, di bumili ka na lang ng murang life insurance. Diba? Pero sa akin kasi wala man akong anak, wala akong asawa. Wala rin ako mapapag-iwanan sa lahat ng mga meron ako. So kahit kanino lang mapunta, gano'n, pagkamatay ko. Doesn't matter. Gano'n. Pasintahan ko, gano'n. Iba para kay Gil. Iba ganito, iba gano'n. Bala na, doesn't matter. Wala naman ako mapapag-iwanan ng na mga kadugo Kasi alam niyo naman, wala naman sa mga kadugo ko tinuturing ko na pamilya. Diba?
So yun, hindi gagana sa akin yung insurance. Kasi kung sakaling magkasakit ako, meron naman akong pera eh. O siguro, insurance din at the same time, andyan naman kayo eh. Diba? Kung sakali man, cancer ako, diba? O may naisip kayong treatment, gumagana para sa cancer, di nyo ba akong tutulungan? Diba? Ganun yung konsepto. Yung sa akin, hindi, Gail, kapitan mo. Munti ka na yung aso dumadaan. Iniwasan niya. Iwasan niya. Iniwasan niya. Eh di, yun, hindi gagana sa akin ng insurance kasi alam mo yung konsepto na kung halimbawa man, mamatay ako, sino magkiklaim ng insurance na yun? O, nearest of kin. Diba? O, kung sino man yung ilagay ko ron sa kung sino man yung ilagay ko ron sa insurance. Pero, does it matter? Meron naman ako sapat na pera para ipalibing ako pagka namatay ako. Diba? Meron naman ako sapat na pera para ipagamot ako pagka nagkasakit ako. Kung sakali mang hindi na pala ako gagaling, ba't naman papagamot ko pa yung sarili ko? Di pa pabayaan ko na lang kasi sayang din yung pera. Bigay ko na lang sa mga tao. Diba? Ganun yung konsepto. Hindi gagana sa akin yun. Pero sa mga ibang tao, baka sa kanila gumagana yun. Yan ang sagot ko ron. Next question. Pa-shoutout muna to. Ang dami nag-shoutout sana kanila. Pina-flood na nila. Mark Belby, shoutout po, taga Mahabang Karang lang din ako. Romal Bautista Manabat, pa-shoutout po watching here from Algeria, North Africa. Pag-uwi ko dyan sa Pinas, tikman ko sinigang mo, tapos kwentuhan tayo about Bible. Okay, sige, punta lang kayo rito. Bisita lang kayo rito. Sige, next question. Sabi po ni Eboy Odrale, ang pogi talaga ni Boss Chichester sa personal. Lalaki na nagsasabi sa'yo nun, sir. Dati nawibirdoan ako. Pero ngayon, sanay na rin ako nag-I love you sa akin kapwa ako lalaki. Yung ibang lalaki rito, bumawat tao, maalik pa sa akin. Nasanay na lang ako. Okay. Kanina, di ba, yung dumadaan, sigaw, I love you, Chichester! may sigaw dito kanina habang dumadaan yung nakamotor. Ang lakas pa ng sigaw niya. Okay, sige, next question. Tanong naman po ito galing kay LJ Victoria Manuel. Good morning, Boss Chichester. Ask ko lang po, dapat bang patulan yung mga taong kupal sa trabaho saka bakit gusto nila na sa mga baguhan ang magbago? Diba dapat sa mga nauna ang dapat magbago para yun ang parisa ng mga baguhan? Sa akin, gawin mo na lang yung trabaho mo. Tapos magpalakas ka sa boss mo. Yun ang babanata ko. Gagawin ko yung trabaho ko, magpapalakas ako sa boss ko. Para kung ano man yung hiling ko, trip ko, mapapagbigyan ng boss ko. Ganun kasimple yung konsepto. Yung mga ganyan, politics na lang yan. Diba? Dapat mo bang patulan yung mga kasama sa trabaho? Pag pinatulan mo, ano mapapala mo? Di ba ikaw lang yung sasama nun? Mas maganda yan, sumbong mo sa supervisor. Sumbong mo sa manager. Kung ano man yung mga ginagawa ng mga kasama mo, sumbong mo. Pero dapat bang patulan? Hindi na. Walang sense. Ano sense nun? Ano mapapala mo pag pinatulan mo? Okay, matatakot sa'yo. Kung kaya mong takutin, paano kung hindi pala? Tapos lalo lumala lang yung ginagawa sa'yo. Diba? Alam nyo, Pilipinas, matuto kayo makisama. Gamitin nyo na yung boss nyo sa ibabaw. Tapos lahat ng mga kasama nyo sa trabaho, pakisamahan nyo na maayos para di kayo pinagtitripan. Lalo na sa mga baguhan. Mga baguhan, kayo matutong makisama sa mga luma. There is such a thing as culture sa loob nung pinasok nyong hanap buhay. Dapat matuto kang lumapat dun sa culture until such time na ikaw na yung nasa posisyon para baguhin yung culture sa loob. Ay nako, hindi marunong. Ay nako, Pilipinas. 48 laws of power. 'Di ba? Propose change but never too much. Yeah. See? Matuto muna kayo makisama. Never outshine your master. Law number 1. 'Di ba? Ay nako, Pilipinas. Basahin nyo kasi yung mga librong pinapabasa ko sa inyo. Pambira naman kayo. Iba, tanong ng tanong sa inyo kung anong libro babasahin. Wala namang binabasa. Bibigyan ko kayo ng suggestion ng libro. Ayaw nyo namang basahin. Di ba? Basahin nyo yun. 48 Laws of Power. Ikaw mismo personal yung makikinabang doon. 33 Strategies of War. Makakapakinabang ka na ikaw. At saka kung meron ka ng subordinates, makakapakinabang pati sa mga subordinates mo. Sun Tzu Art of War. Malalaman mo ngayon ang posisyonan ng bawat tao kapag malaki na yung hanap buhay mo. Ba? Matuto kayo, Pilipinas. Binibigyan ko na kayo ng malalupit na tips. Next question. Pabati daw po birthday daw niya ngayon, Rodrigo Laines Mahinay Jr. Rodrigo Laines Mahinay Jr. Happy birthday sa'yo, brother. I wish you all the best in life and in career. Galing ka mo sa buhay, brother. Kailangan natin ng maraming matatalino. Kailangan natin ng maraming matitigas na mga lalaki. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Hanzo Ameno Patino. Question, brother, yung baliktad na cross, di ba? St. Peter's Cross yun. Nabasa ko kasi sa history noon,
Pero bakit parang marami nagsasabi na Antichrist daw po ba meaning nun? Wala namang specific na ganun sinabi sa Biblia. Walang sinabi na baliktad yung cross, ganun. Wala akong nabasang ganun. Wala akong nabasang ganun sa Biblia. I will always go back to the Bible. Kasi, di ba, basihan ng pananampalataya eh. Basihan ng pananampalataya. I will always go back to the Bible. Wala akong nabasang gano'n na binabaliktad yung cross. Wala akong nabasang gano'n. Magbinaliktad daw, demonyo daw. Oo. In the first place, hindi naman nagme-make sense na baliktarin yun eh. In the first place, hindi nagme-make sense na baliktarin. Kasi isipin mo yung konsepto na para maipako mo ng maayos ang tao, dapat naka-upright. Ang hirap ipako nun na nakabaliktad yung tao. Isipin mo, paano may papako yun? Nakabaliktad, edi yung gravity nun baliktad. Ang hirap ipako nun, mapupunit yung laman. Kasi yung majority nung bigat, nandito sa upper torso, wala sa baba. Pag binaliktad mo ngayon yun, mapupunit yung binti, yung paa. Di ba? Yung mga ibang tao, hindi nag-iisip ng physics eh. Ang pinaka-majority ng bigat ng tao, nasa upper torso. Ang mas nagme-make sense, yung pagpako, paibabaw. As in, kung hindi pa ganyan, pa ganun. Yun na nagme-make sense. Ipapako mo eh. Ibig sabihin ng bubutasan mo. Diba? Ang hirap naman na ipako ng tao, tapos upper torso, nasa ilalim. Ano ngayon ang labas nun? Yung buong bigat niya, nasa pailalim. Tapos yung paa ngayon niya, nakaganon, dito mo ipapako. Alin sa dalawa mangyayari dyan? Sobrang tibay nung kailangan malupit na malupit talaga yung pagkakapako mo ron sa paa na nakaganyan. O matatanggal yan. Bakit? Yung buong bigat nasa ilalim eh. Diba? Yun, yung iba hindi masyado nag-iisip eh. Bala kayo. Hindi daw kasi parang takot nga daw yung mga demonyo or multo whatsoever sa krus nga daw po. Kaya so binabaliktad nila para hindi sila matakot. Kaya daw po demon daw something yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit natatakot eh. Natatakot ang demonyo sa krus? Talaga ba? Takot ba ang demonyo sa krus? Hindi ko alam. Kasi ako nagtataka eh. Natatakot ang demonyo sa krus. Pero bakit pag dumadaan tayo sa simbahan, nagsasign of the cross tayo? Ano ba yun? Hindi ko gets yun eh. Kasi, di ba sabi, parang pang-adya mo daw sa demonyo, gano'n. Pero bakit kapag dumadaan ka sa simbahan, nagsasign of the cross ka? Ano ba yun? Pampalakas ng powers ba yun? Gano'n? Recharge? Gano'n? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong reason nun eh. Bakit nagkukrus tayo sa harap ng simbahan? Kung ang konsepto pala, parang panakot sa demonyo. Ano ba? Nasa loob ba ng simbahan yung demonyo? Hindi ko gets eh. Hindi ko talaga gets eh. Ang gulo-gulo niyang konsepto ng krus ng Katoliko. Hindi ko maintindihan yung krus ng Katoliko. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko magets yung konsepto ng krus ng Katoliko na, alam mo yun, understood, sige, yung iba, sabi, gamit daw ika para daw ika sa demonyo, gano'n. Para sa demonyo. So, para hindi ka daw lapitan ng demonyo, gano'n, magkukrus ka. Ba't ginagamit pa rin natin yun sa harap ni Maria? Sa harap ng krus, nung krus din mismo. Sa harap ng pare, sa harap ng simbahan. Ano na ba talaga yung krus na yan? Ang gulo-gulo na yan. Pang-adya pa ba sa demonyo yan o pampalakas na lang ng powers yan? Hindi ko talaga maintindihan yan. Hindi ko maintindihan. Kasi wala naman kasi akong nabasang nagagaganon sila eh. Yung mga apostol. Meron ka mababasa, yung krus mismo ni Kristo. Yun mababasa mo yun, krus ni Kristo. Pero wala akong nabasang mula sa ulo, sa dibdib, magkabilang balikat. Wala akong nabasang ganun sa Biblia eh. Wala akong nababasang ganun sa Biblia eh. Hindi ko talaga alam kung saan galing yung krus ng Katoliko. Yung totoo, yung ginaganon nila. Hindi ko alam kung saan galing yun. Bahala na lang kayo, hanapin nyo ngayon sa history yan. Pero ako kasi, hindi ko kasi nabasa sa Biblia na mula sa noo, lalagay sa dibdib, tapos sa magkabilang balikat. Wala akong nabasang ganun sa Biblia. Wala. Zero. Wala. Binasa ko buong Biblia. Sa luma o sa bagong tipan, wala akong nabasang ganyan. So, bahala kayo kung saan yung pinagkukuha yan. Sige, next question. Sabi ni Eboy Odrale, boss, pinako kasi sa krus si Pedro ng Patiwarek. Yun din yung sabi nila. Pero wala rin naman ako nabasang ganun sa Biblia eh. Wala ako nabasang ganun eh. O baka kulang lang yung pagbabasa ko, babasahin ko ulit. Hanapin ko kung ano nabasa ko, kung paano namatay si Pedro. Wala kasi ako nabasa sa Biblia kung paano namatay si Pedro. Maaaring mali lang ako Maaaring mali ako. Pero wala ako naaalala kasi talagang nabasa ko sa Biblia kung paano namatay si Pedro eh. Basta ang alam ko, isa si Pedro sa mga haligi. Yun ang alam ko. Kasi isa sa mga matatandang kapatid si Pedro eh. Diba? Tapos, alam mo yun, si Pedro kung di ako nagkakamali, siya yung may asawa eh. May asawa si Pedro. Ang basihan nun kasi, may biyanan si Pedro. Hindi ka naman magkakaroon ng biyanan kung wala ka asawa eh. Wala ka mababasa sa Biblia na may asawa si Pedro. Walang ganun. Pero ang nabasa ko, si Pedro may biyanan. At hindi ka naman magkakabiyanan kung wala ka asawa. Yeah.
Pero kung paano namatay si Pedro, hindi ko maalalang nabasa ko sa Biblia kung paano namatay si Pedro. Merong mga account sa labas ng Biblia. Lalabas ka na ngayon sa Biblia. Pero sa loob ng Biblia, wala kasi akong nabasang ganun. Wala akong nabasa. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Mikael Dinampo. Paano ko po malalaman ang purpose ng buhay ko para magkaroon ng sense ang pagkabuhay ko sa mundo? Sana po masagot. Ang isa sa mga pinakamalalaking guiding light ko ano tanong niya, pakiulit just to make sure nakuha ko lang eksakto yung sinabing salita. Yung salita, importante yun. Anong ginamit yung salita? Ito po, ano ko na kasi. Ayan. Tanong niya po is, paano ko po malalaman ang purpose ng buhay ko para magkaroon ng sense ang pagkabuhay ko sa mundo? Sana po masagot. Ayun, sa sense, nandun na mismo yung sagot sa tanong mo. Maaaring sagot sa tanong mo. Kasi ako, mangyayari niyan, kanya-kanyang hula tayo eh. Pero ang isa sa mga pinakamalalaking guiding factor ko, yung sense. Sense. Isa sa mga pinakamalaking guiding factor ko. Yung nagme-make sense na mga bagay-bagay. Ano ba yung mga bagay na nagme-make sense? Ang mga bagay na nagme-make sense, sobrang konti lang naman eh. There's money, there's power, there's fame. Nagme-make sense yun. There's our kids, children. Kasi they are unconditional bundles of joy. Sabi ng mga magulang na mga may anak. Unconditional bundles of joy. Nagme-make sense din, isang araw mamamatay tayo. Nagme-make sense na mag-consider ka na merong buhay na hanggang ngayon di pa rin natin alam kung saan galing yung buhay na yan. So nagme-make sense na i-considera mo yung mga lumang libro na hanggang ngayon binabasa pa rin ng mga tao tungkol dun sa kung paano nagme-make sense. At kung ano yung purpose ng buhay galing dun sa mga lumang libro na sobrang luma na ng mga libro na yun, hanggang ngayon binabasa pa rin na nagme-make sense naman yung mga sinasabi dun. Diba? Isa pang nagme-make sense din, ito na-realize ko, ito rin nagme-make sense din, responsibility. Pero hindi ordinaryong responsibilidad. Yung mga responsibilidad na palalim, pataas, hindi pakalat. Kasi may mga tao, kinakalat ang responsibilidad eh. Nag-anak ka ng marami, puro panganay. Diba? Nag-aral ka ng marami, tapos jumping from one course to another ka, tapos papalit-palit ka ng kurso. Diba? Yung palalim, pataas at the same time. Vertical, yung responsibilidad. Yung malalim ka bilang tao, malalim ka rin sa mga bagay na naiintindihan mo. Tapos malalim ka rin dun sa community kung saan ka nandun tungkol sa bagay na naiintindihan mo na relevant sa mundo. Tapos pataas at the same time na hindi lang basta pamilya mo, hindi lang basta anak mo, asawa mo, magulang mo, hindi lang basta pamilya mo yung importante sa'yo, pati community importante rin sa'yo, pati lugar mo kung saan ka nandun importante rin sa'yo, at yung mga taong nakapaligid doon, pati yung bansa mo importante rin sa'yo, pati yung buong sangkatauhan importante rin sa'yo. Yung legacy na may iwan mo, that makes sense. Yung immortality, if there is such a thing, nagme-make sense din yun. Yung kabilang buhay, if there's such a thing, nagme-make sense din yun. Yung gumawa sa'yo, nagme-make sense na hanapin mo yun. If there's such a thing. Diba? Hanap ka na lang ngayon kung ano yung pipitik para sa'yo. Bahala ka na, hanap ka. Kasi, ang sabi sa Biblia, 12:13 ng Ecclesiastes, narito, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That makes sense. Ikaw nang bahalang pumili dun sa dami ng mga bagay na inisa-isa ko sa'yo. Nandun na mismo sa tanong mo yung sagot. Baka hindi mo lang napansin. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay... Ayan. Ernesto Cocorpin. Lodi, anong magandang business... Lodi, anong mas maganda? Business trading or networking? Hindi ko naman masasabing hindi maganda yung networking eh. Pero, tangina, there's just too much scamming inside that industry
na ang baho talaga sa pandinig ko ng networking. Ang baho talaga. Although, halos lahat sila sinasabi na, sila daw ikaw yung game changer, blah, blah. Diba? Sila daw ikaw yung nagbabago ng mundo, ng face, ng networking. Trend setter. May mga ganong-ganon pa sila. Pero, there's just too much temptation to catch a quick buck. Catch a quick buck. Mabilis ang pera sa networking. Na pina-join mo lang. Kahit alam mo namang hindi lapat sa kanya yung sistema ng networking. Kasi kailangan kasi sa networking, maboka ka, magaling ka magsalita. Magaling ka mag-sales talk. Diba? Yun ang kailangan sa networking eh. Pero hindi naman kasi lahat magkakaroon ng ganong klase ng skill. Minsan, isang tingin mo pa lang sa tao, alam mo, mahihirapan ka rito sa tao na to na turuan siya ng skill na gano'n eh. Ng galing ng pagsasalita. Pero mga ganong klase ng tao, yung kimibali ka doon. Kimi na toni to diba? Yung mga ganong klaseng kimi yung baligat na mga klase ng tao, alam mo, mahirapan ka talagang turuan na sales talk yun eh. Diba? Pero dahil paniwalang-paniwala sa'yo, bilib na bilib sa'yo, natukso ka ngayon, kunin yung pera ng tao. Paano kunin? Papajoinin mo, kahit alam mo namang hindi lalapat sa kanya yung sistema. There's just too much scamming in that industry. Sobra-sobrang dami ng scamming sa industriya na yun. I will go for yung isa. Yung isa. Anong business. business. Dinidelete ko yun eh. Doon muna ako. Tignan ko muna ron sa parte na yun. Pero kailangan mo pa, alam mo, ito Pilipinas. Trading. Ito Pilipinas, matuto kayo coming from me. Unahin nyo muna mag-empleyado bago ka mag-business-businessan. Kasi maraming skill sa pagka-empleyado na pag natutunan mo, mapapakinabangan mo sa pagka-negosyante. Remember that a good leader is also a good follower. Remember that a good leader is also a good follower. Kung magaling kang follower, then that's more than half the job done on being a leader. Diba? Maging empleyado muna kayo. Kung ano man yung industriya na gusto nyong pasukin, pumasok muna kayo ron bilang empleyado. Tapos hindi lang yung mga skill kung paano maging good follower ang matututunan mo, may matututunan ka pang marami galing mismo dun sa pinaghahanap buhayan mo pag nag-empleyado ka dun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Rosin Diaz sa nag-send ng 10 stars. Sir Chi, kung bibigyan ka ng pagkakataon na sagutin yung katunungan mo pa pagdating sa kabilang buhay, ano yun at bakit? Follower here from Antipolo Marcos Highway. Paano o ano ang buhay at sino ako? Yun. Hindi masagot yan hanggang ngayon. Greatest questions of life. Hindi pa rin masagot kung ano ba talaga yung buhay. Saan ang gagaling yan? Saan ginagamit yan? Ano yan? Paano nagkakaroon ng ganyan? Kasi ang alam lang natin sa ngayon, naiahawa yan from one life form to another. Diba? From one living cell organism, from one living cell to another living cell. Ganun ang konsepto, diba? So naiahawa ang buhay. Nagdi-divide. One cell divided into 2, divided into 4, divided into blah blah. Diba? Ganun yung konsepto. Pero yun yung alam natin. Pero hindi pa rin natin alam hanggang ngayon kung paano gumawa ng buhay out of lifeless objects. Gawa ka ng buhay galing sa bato. Gawa ka ng buhay galing sa calcium. Gawa ka buhay galing, kasi ang buhay madalas, it involves protein. Diba? Building block of all life forms, protein daw. Pero gawa ka ng buhay galing sa iron, galing sa nickel, heavy metals. Wala ka magagawang buhay galing dun sa mga yun. Diba? Di pa rin natin alam kung saan galing ang buhay hanggang ngayon. So gusto ko malaman yung konsepto ng buhay. Gusto ko malaman yung konsepto nung ako sa sarili ko. Ako. Kasi may mga bagay pa akong hindi naiintindihan tungkol sa sarili ko. At sigurado ako, once maintindihan ko yung isang factor, manganganak ng maraming factor yan, hindi ko pa naiintindihan. Sigurado ako rin. Tapos, gusto ko ring malaman kung anong itsura sa kabila. Sobrang curious ko na. Taas ng level of curiosity. I just want to end this life for me to go to the afterlife. Para makita ko ng personal ano ba talaga meron.
paano Kasi- pag hindi ka pa handa? Oo nga, andun nga eh. Kaya nga nandito pa ako eh. Kasi hindi naman papabayaan ng Diyos na mahulog ang isang maya sa lupa na hindi niya pahintulot. Eh, diba? So baka yun ang possibility kung bakit pa ako nandito kasi hindi pa ako sapat. Hindi pa ako sapat. Possibility yun. Isa sa mga possibilities na ikino-consider ko kung bakit hindi pa ako mamatay-matay ang putang ng Chester. Sa dami ng mga binangga kong malalaking tao, sa dami ng mga death threats ko, sa dami ng mga aksidente ko, sa dami ng mga muntikan na. Takin hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Hindi mamatay-matay ang putang inang Chester eh. Hindi talaga eh. Ayaw. Hindi ko rin maintindihan eh. Wala na ako ng preno, dalawa. Puta, anong ads nun? Sobrang tindi naman ang ads nun, di ba? Yung alam mo, 16 years old ako unang nagmotor. Wala pa akong lisensya, nagmomotor na ako. Hanggang ngayon, nagmomotor pa rin ako. Pero ngayon lang, first time sa buong buhay ko, natsambahan ko, nawalan ako ng dalawang preno, sabay. Tang ina, di ba? Pagpiga ako na gano'n, paahon yun, tahon. Pagpiga ako ng ganun, medyo siguro mga 30-40 takbo ko, medyo mabagal na. Pero mabigat kasi yung dala ko. 50 kilos yun eh. Dalawang box na tag 25 kilos. So 50 kilos plus yung timbang ko, plus yung timbang ng motor. Packet na ganun. Tapos piprenuhan ko na. Kasi pag-akit mo, peak, tapos bababa na kagad diretso eh. So piniprenuhan ko na. Sumirit yung brake fluid dun sa harap na preno. Tapos syempre, kapit ka na ngayon sa likod na preno. Pag kapit mo sa likod na preno, naputol yung kable. Putang inang, wala tang preno. Buti na nga lang mo, paakit yun. Medyo na prenuhan ko na ng bagya. Pag akit dun sa taas, mga 5-10 kilometers per hour na lang. Pero mabilis pa rin, hindi kaya ng tsinelas. Ginawa ko, talon ako ngayon. Pag talon ko ngayon dun sa motor, syempre, kapit-kapit ko na gano'n. Yun, dun tumigil. Munti ka nang dun sa padiretson, padaos-dus, pababa. Pero yung tsamba mo na, no? Anong ads nun, buta? Sa mga nagbuwang motor, alam nyo, napakababa ng ads nun. Kasi ang tagal ko na nagbuwang motor, G6 pa lang ako, buta. Kung first time ko na-tsambahan, 2 preno, sabay na wala. First time yun. Tangina, hindi mamatay-matay ang putang ng Chester, no? Ang dami ko ng binanggang malalaking tao. Ang dami ko ng binanggang malalaking tao, hanggang hindi pa rin mamatay-matay. Natatagalan ka na. Ewan ko, baka traffic lang siguro yung papatay talaga sa akin ng totoo. Yung akala ko nga, ngayong araw, may nagbigay pa sa akin ng death threat. Eh. Sabi ko, bagong death threat na naman, yehey! Sabi ko gano'n. Kasi wala raw weirdo eh. In-address kay Gail dito sa harap ng mahabang parang barangay yun. In-address kay Gail. Tapos, paano kwento nito? Ikaw na magkwento? May tumatawag sa akin. Yo. Tapos, Miss Gay lang daw. Tapos, nagulat ako. Sabi ko, okay, kanino po galing? Wala pong pangalan. Bali, address lang dito. Contact ko. Yun nandun lang. Tapos sabi ko, Ano yung tumatawag? Sino yung tumatawag? Hindi mo Yung sinabi? Lalamove rider. So, Okay. Tapos, pagpunta ko sa kanya, ano po yung pinabibigay? Ito lang po. Papel na nasa loob ng plastic. Sabi ko, yung plastic, lang po. plastic ng yelo. In case hindi nyo alam. Ayan, plastic ng yelo. Tapos ang laman, papel. So I'm expecting, death threat na naman, again, suki na lang ako ng ganun eh. Tapos yun nakasulat. Ewan ko, di ko rin alam, ba't di pa mamatay-matay. Tagal ko nang nag-aantay ng kamatayan, hanggang ngayon wala pa din. Waiting pa. Wala. Ang sabi ni Pablo, kung palad kong mabuhay, di magiging mabuting pamumuhay ito. Waiting ako ngayon. Yun, tungkol doon sa buhay na tinatanong ninyo, at tungkol doon sa mga tanong sa kabilang buhay na tinatanong ninyo. Ayun, isa sa mga bagay na pinaka-curious ako na tsura sa kabilang buhay. Curious na nga akong tumawid doon eh. Pero hindi pa yata sapat, kaya ayaw pa mamatay-matay ng putang ng Chester. Kasakit na ako ng maraming ulit, blah blah, death threats, kaliwat kanan, aksidente, kaliwat kanan. Tawag ito? Mga muntikan, sobrang dami. Mga nanakit sa akin dati, hindi pa tinuloy. Putang ina. Ang dami ko na nakapangga, wala pa rin gumagawa ng putang inang trabaho. Tangina, mga duwag kayong mga hindot kayo eh. If you're going to do it, just do it. Tangina. Ulitin ko, nananawagan ako. If you will do it, just do it. Excited ako sa kabila. Baka Biden, pagka tinamaan mo na ako, sapat na. Sige, next question. Anong po ito galing kay di ko maintindihan na pangalan? Nag-send po siya ng 100 stars. Nasubukan niyo na po bang mahalin or naging kaibigan ng iyong kaaway dati? Maraming ganun. Actually, lahat naman ng kaaway ko, mahal ko. Lahat ng kaaway ko, mahal ko. Yung iba, sobrang pagmamahal ko nga sa kanila, niyayakap ko sila sa leeg. Uy, dito pa naman yung isang gusto kong yakapin sa leeg. Kanina pa comment ng comment. Hula ako. Dada. Ang kulit na itong butang ina to. Bumibira na naman siya. Nakakatawa yung bumibira na naman siya. Ang bira niya, ba't di daw magkaroon ng tent? Hindi niya naiintindihan na street vendor tayo.
Takina, hindi niya naintindihan yun. Sobrang mangmang nito, hindi niya naintindihan yung konsepto ng street vendor. Hindi niya alam na hindi ka pwedeng maglagay ng tent kapag street vendor ka. Walang malay sa mundo. Walang malay sa mundo. Eh, kasi hirap kapag rich kid ka eh. Yan ang hirap pag rich kid eh. Yan ang hirap pag hindi mo naranasan magtinda sa kalsada. Akala niya lahat ng gusto mong gawin sa kalsada, pwede. Yun ang akala niya. Wala kang pwesto eh. Punta na sa kalsada ka, tapos may tent ka. Takilang yan. Ay, naku, bahala ka sa buhay mo. Sabi tuloy ni Eboy Odrale, sana mag-away kami ni Idol para mahalin ako. Char. Alam mo, in general, yung konsepto na, marunong akong umibig sa kaaway. Ngayon, bago na lang yun. Bago na ka dati ko pa naririnig yan, ibigin ng kaaway. Pero ngayon, as you grow older, habang tumatanda ka, matututo ka na ng konseptong pag-ibig sa kaaway. Na alam mo yung, doon din naman magkikita-kita sa kabilang buhay. Diba? Why bother? Diba? Alam mo yung konsepto na, kailangan mo rin minsan, matuto ka lang, ito, isa sa mga pinakamalalaking skill na natutunan ko, lagay niyo yung, pakinggan niyo ako Pilipinas, may ibibigay ako sa inyo, ginto ito. Isa sa pinakamalalaking tool ko, na pinakikinabangan ko, isa sa mga pinakamalalaking gamit sa isip ko, paraan sa isip ko na pinakikinabangan ko sa sobrang daming pagkakataon. Pinakikinabangan ko ng gusto ito. Type yes kung nakikinig ka. Sa akin muna atensyon ninyo. And this includes my bashers. Kasama kayo rito. Kaya tingnan mo, hindi ko pinapablock yung mga basher. Wala akong binlock na basher. Dito pa rin siya, comment pa rin siya ng comment. Yaman lang siya. Kasama yan dito. Mga ganyang klase ng tao, sarili lang kasi nila iniisip nila eh. Sarili lang nila iniisip nila. Kaya tignan mo, walang kausad-usad yung mga yan eh. Magkakapera lang sila. Tapos hanggang doon na yun, pera lang. Mayaman ka lang sa pera. Pero tignan mo mindset mo, putata. Isa sa mga pinakamalalaking tool na pinakikinabangan ko sa buhay, yung matuto ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng kabila. Lagay mo lang yung sarili mo sa sitwasyon ng kabila eh. Bakit kaya galit na galit sa akin itong tao na to? And then you will understand. Diba, katulad ng dada, wala man ako trust sa putang inang yan eh. Hindi kami magkakilala personal. For some unknown shit reason, kung ano man yung shit na reason niya, andyan siya sa comment section ko. Tapos ako, binabanatan. Tapos nakakalimutan niya na may sarili siyang buhay. Nakakalimutan niya na she needs to mind her own business. Nakakalimutan niya na kailangan niya gumawa ng resulta para sa sarili niya, para sa mga anak niya kung meron man siyang anak, para sa asawa niya kung meron man siyang asawa, para sa mga magulang niya, para sa community niya. Tapos andyan siya sa comment section ko, wasting her time na kuda ng kuda, dada ng dada, binabawasan niya ngayon yung oras niya para sa sarili niyang resulta, para pumunta sa comment section ko at magdadadada doon na parang feeling niya, siya ang tama parati. Katulad nun, tingnan mo yung katangahan na yun. Diba? Street vendor, lalagyan mo ng tent. Kung di ka ba naman tanga, di sinita ako ngayon ng barangay. Tanga talaga. Wag ka, sir. First commenter pa. Maraming salamat sa pag-follow mo sa akin. Hindi nag-iisip eh. Hindi siya nag-iisip. Na hindi ka pwedeng maglagay ng kahit na anong malaking bagay kapag ka street vendor ka. Pag yung pagkakaroon ng tent, malaking bagay yan kung hindi mo naiintindihan. Malaking bagay yan. Kasi food cart lang ito eh. Lahat ng mga nandito, collapsible. Nilalapag namin sa ibabaw ng food cart. Kung di ka ba naman nag-iisip, street vendor, tapos lalagyan mo ng tent, di naging official business yun. Yeah. Yan kasi ang hirap pagka Yan kasi ang hirap kapag ka rich kid kayo eh. Ang dami-dami yung pinagsasabi na akala nyo tama kayo. Gumawa muna kayo ng resulta. Pasikatin mo muna yung sarili mo, tsaka ka magdadadada ng ganyan. Dada, wala namang resulta. Mga tao talaga. Ay, nako, mga tao talaga. Anyways, ano nga uli yung tanong? Balik tayo sa tanong. Ano yung tanong? Yung tungkol doon sa Malam mo, Pilipinas, matuto kayo ng konsepto na lalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng kabila. Eto si Dada, ang malamang dyan, mo, gamitin kitang halimbawa since gusto mo rin lang naman yan, diba? Yung mga ganyang klase ng tao, sa madalas sa pagkakataon, hindi yan inibig ng magulang. And I may be wrong. Pero malamang kinupal yan ng tao. Mga ganyang klase ng tao. Kinupal yan ng mga tao. Tapos ngayon, syempre, yung dami ng basura niya sa utak niya, naghahanap ngayon siya na mapapagtapunan niya yun. Kasi, alam mo meron ako nakitang ganitong konsepto sa internet, and I think that's right. That's about accurate. Yung konsepto, na merong parte ng isip ng mga tao, tapunan ng basura natin.
lalagyan na natin ng mga basura, parang garbage truck. Tapos, yung garbage truck na yan, one way or the other, you have to dump that. One way or the other, kailangan itapon mo yung mga basura ng utak mo eh. Ang dada, ako nakitang tapunan ng basura ng utak niya. Ako yung nakitang tapunan ng basura ng utak niya. Yung alam mo, hindi ka nalang gumawa ng resulta, pakita mo sa mga tao yung resulta ang ginawa mo, tapos maging inspirasyon ka. Ang ginagawa niya, pupunta sa comment section ko, hahatakin ako pababa. Tanga ang putang ina. Yung, alam mo yung sobrang katangahan niya, yung konsepto na, alam mo yung, you could be somewhere out there working in your own life para umusad ang buhay mo at malayo marating mo para sa sarili mo, para sa mga anak mo, para sa pamilya mo, para sa community, and yet here you are, bad trip ka sa akin, na wala naman akong pakialam sa'yo, pero out of love, alang-alang sa pag-ibig sa mga kaaway, hindi kita binablock. Alang-alang sa pag-ibig sa mga kaaway, yun natutunan ko na rin eh. Yung mga bashers, karamihan dyan, puro basura ng utak nila, sa akin nila tinatapon. And I think that's okay. Kasi kaya ko eh. I can absorb that. Yung toxicity ng mga basura ng utak ninyo, yung sasabihin mo sa akin, bobo ako. Where in fact, alam mo naman talaga, ikaw yung kulang sa sa pag-iisip eh. Diba? Yabang ka daw, sir. Comment Oo. na kanina. Wala man akong pakialam sa opinion mo eh. Wala akong pakialam sa opinion mo. Yung mga, karamihan ng mga bashers, lalo na yung mga fake account at saka karamihan ng mga bashers, alam mo yung sobra-sobra yung basura ng utak nila, na kailangan pa nilang gumawa ng fake account, kailangan pa nilang magkaroon ng lock profile, para lang magkaroon ng kapirasong lakas ng loob para sabihin nila yung kailangan nila sabihin. Ako naman, naaawa ako sa mga ganong klase ng tao. Mga katulad ng dada ngayon. Although, sabi niya, allegedly, hindi naman daw fake account yun. Wala namang profile picture. Tapos ang pangalan, Dada. Ano ba naman? Hindi ba naman fake account yan? Yung totoong legit na account, pangalan mo mismo ang ginagamit mo at picture mo mismo ang ginagamit mo. Yun ang legit na account. All else, fake account. Isipin mo, mga katulad ni Dada, nakakaawang klase ng tao yan. Nakakaawa. Malamang kinupal lang mundo yan. Ngayon, naghahanap siya ng matatapunan ng basura niya. Sa akin niya tinatapon yung basura. Ako naman, tatanggapin ko lang yung basura ng isip mo. Kung makakagaan ba naman sa loob mo yun, tapos dagdag kati ng utak mo, nakakamot mo yung kati ng utak mo, nakakamot mo yung kati ng puso mo pag tinatapon mo sa akin yung basura mo. O di sige, so be it. I will be your entertainment. I will gladly accept being your entertainment. Gaya ng sabi ng mga apostol, kami naging panonoorin ng mga anghel, ng sanlibutan, bla bla. Ganon talaga eh. Ganon talaga. Ang mga tao naghahanap ng matatapunan ng basura nila. Ngayon, gusto mong tapon sa akin yung basura mo, tapon mo. Pero gumawa ka ng resulta para sa sarili mo. Eventually, paglipas naman ng panahon, kakakulit, ng ganyan ka ng ganyan. Eventually, you will fall in love with me. You will fall in love with me. And what's not to love? What's not to love? I am only giving love to the world. Diba? Yung pagre-reply ko ng kakupalan sa mga basher, I am engaging you into an intellectual conversation. Diba? I'm engaging you into an intellectual conversation na ako lang naman ang gumagawa nito sa lahat ng influencers consistently. Na yung mga bashers nire-replyan at binibigyan ko talaga ng oras. Bakit? Kasi yung mga tao na yan, sila yung mga tangina kupal na kupal sa mundo eh. Sila yung ginagawa ng kagaguhan ng mundo, sila yung burat na burat, tapos wala sila mapagtapunan ng basura ng utak nila. Ayun, for obvious reason, naghahanap sila ng tatapunan ng basura ng utak nila. Nakakaawa naman sila kasi walang pumapansin. Diba? Nakakaawa sila, walang pumapansin. Tignan mo, nakita ko nga bumuha pa siya ng isang video. Ilang piraso, like 2 piraso. Nakakaawa. O edi syempre, ako na, bigyan na lang kita ng oras. Diba? Yung mga followers ko, kabisado nyo naman ako paano tumatakbo isip ko eh. Diba? Kabisado nyo na paano tumatakbo isip ko, especially towards bashers. Alam nyo na paano tumatakbo isip ko. Alam nyo na paano tumatakbo isip ko tungkol sa pamilya, tungkol sa politika, tungkol sa religious matters, diba? Tungkol sa negosyo, at tungkol sa maraming bagay ng buhay. Alam nyo na paano tumatakbo utak ko. Pero yung mga bashers, lalo na itong Dada, bago lang to. Baguhan lang yan sa page ko. Wala siyang malay. Hindi niya alam yun. So pagbigyan nyo na. Paglipas na ilang panahon, tignan nyo, mananahimik yan. Pag na-knockout yan ng malupit-lupit ng sense ng bunganga ako, tignan mo, mananahimik yan. Tapos, pag nanahimik yan, ang susunod na mangyayari na dyan, magiging follower yan. Hindi pa fan. Follower, nanonood, spectator. Magiging ganun muna yan. Tapos eventually, paglipas ng panahon, alin lang sa dalawa yan. Either ibablock ako niya kasi hindi niya nakaya yung pinagsasabi ko, o magiging fan ko na yan. Tapos isa yan sa mga pupunta rito. Tapos sasabihin niya, minsan panahon basher mo ako. Patulad ng mga dati, di ba? Ang dami na. Mga pumunta rito ng mga dating basher ko. Dami na nun. Tingnan nyo lang yung kay Makagago.
Yung post na makagago tungkol sa akin, tignan mo yung comment section na sinasabi nila mismo, dati basher ako nito. Ang dami nun. Binasa ko yung mga comment dun eh. Binasa ko yung mga comment dun eh, kay makagago, yung pinost niya tungkol sa akin. Dating basher ko nandun eh. Tapos sinasabi niya, ay, follower na daw. Yung iba pa, dahil kay MG. Salamat, MG. Sige, go, next question. Tanong naman po ito galing kay Ojal Bacor JD. Mas maigi po bang wag na nating intindihin yung mga bobong katim kasi nakakabobo na. Pati Bobong kaming alin? katim, Katim? bobong katim. Okay, oh. Kasi nakakabobo na. Pati kaming mga katim niya nahuhusgahan ng bobo kasi ganun siya. Call center community po ito. Sana po mapansin. Sa ina, classic yun. Classic yan, sobra. Kasi sa call center, kasi basta may communication skills ka, makakalusot ka eh. Lalo na pagka mass hiring, takina kahit may diferensya yung pagkatao mo, minsan lumulusot na rin, basta magaling ang communication skills mo. Ako avoid, 48 laws of power, avoid the unlucky and the unhappy. The fact lang na ang tingin sa kanya bobo, ang ibig sabihin ng possibly unlucky. Bakit unlucky? Education. Kinapos. Possible yun, unlucky. Pero possible din naman unhappy. Bakit? Kasi the fact na ang tingin sa kanya bobo, ang ibig sabihin ng possibly, I can only talk about possibility. Possibly, hindi siya makitaan ng kaligayahan doon sa mismong ginagawa niya, kaya ang tingin sa kanya bobo. Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, matututo ka makisama eh, kahit medyo mahina isip mo eh. Matututo kang makisama sa mga tao sa paligid mo. Ngayon, the fact lang na hindi possibly, we can only talk about possibilities. The fact lang na possibly, hindi siya marunong makisama, kaya tinitingnan siya ng mga tao bilang bobo, possibly unhappy yan. Avoid the unlucky and the unhappy. 48 laws of power. Ganun lang, just stay clear of that person. Ganun lang kasimple. Turuan ninyo kung matuturuan ninyo out of pagmamalasakit. Pero kung hindi naman na kayang turuan, di ba? Bisor nyo na bahalang humusga dyan. O, hayaan nyo na lang. Just do your job. Gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Ganun kasimple. Gawin nyo na lang ang trabaho nyo. Galingan nyo sa trabaho. Plus, galingan mo sa paningin ng boss mo. Yun. Dalawang factor na nagmamatter. Especially sa promotion. Bukod pa dun sa iba pang mga maliliit na factors as well. Next question. Tanong po ito galing kay Lino Jake Aliwalas Castillo. Paano umiwas sa sugal? Lugmok na ako. Alam mo, one way or the other, titigil ka rin naman dyan. One way or the other, titigil ka rin dyan. Either titigil ka kung kailan ngayon na tinitignan mo yung sarili mo na lugmok ka, pero hindi pa masyadong malaki damage niya. Hindi pa. You still have your life. You still have people around you possibly. One way or the other, titigil ka. Either ngayon ka titigil, na hindi pa masyadong malaki damage, o yung pagkalugmok mo na yan, may ilulubog ka pa niyan. May ilulubog ka pa niyan. Ultimately, baka tapusin mo sarili mong buhay pag sobrang lubog na lubog ka na. Baka wala ng taong magmamahal sa'yo paglipas ng ilang panahon pa. Kasi merong possibility dyan na pagka wala ka na sa lugar, wala ka na sa hulog, tapos naubos mo sweldo mo, gagawa ka na ng paraan. Tapos ang madalas na ginagawang paraan ng mga sugarol, nangungutang. Tapos pag wala nang magpautang sa kanila, they will resort to something else. Something far darker than just pangungutang. Ako, ito suggestion ko sa'yo, tigilan mo na lang. Ngayon, tatanong mo, paano titigilan? Have that mindset na lubog ka ngayon, pero may mas ilulubog ka pa. Ngayon, na hindi pa masyadong malaki damage, banatan mo ng tigilan yan. Kasi maniwala ka. Ulitin ko, maniwala ka. Ako si Chester. Sobrang dami ko nang nakilalang katulad mo. Sobrang dami kong nakilalang katulad mo. And there was a time in the past na ako mismo, VIP, sa isang malaking casino dito sa Pilipinas. You don't know who I am. Hindi ako sugarol. Pero nakakita na ako ng mga tao na from being a millionaire down the drain. And they have ended their lives. Nakakita na ako ng maraming ganun at nakabalita na rin ako ng maraming ganun being a VIP sa isa sa mga malalaking casino dito sa Pilipinas. Kaya sabihin mo, mas mantawa pala Chester, nagsusugal ka. At least hindi ako nagpo-promote ng sugal. Ganun na lang.
At least di ako nagpo-promote ng Sumel. Pero it has been a while. Matagal na mula nung huli akong pumunta ng casino. Kasi ang problema mo kasi kapag kilala ka sa social media, napindigan ka sa casino, syempre misinterpretation ng utak ng mga tao, matik. Diba? So matagal na mula nung huling panahon na nakita ako sa casino ng kahit sino. Matagal na. It's been a while. Every now and then, gusto kong lumaro. Every now and then. Pero, syempre, for obvious reason. Project. Tapos, social media influencer. Pero, alam mo, bottom line lang yan simple. Ako ito, I strongly suggest. Isipin mo na habang ngayon, maliit pa lang, tumigil ka na. Yan ay isa sa mga pinakamalalaking swerte ko yan sa buhay. Low battery daw, please charge. Isa sa mga pinakamalalaking swerte ko sa buhay, hindi ako masyadong prone sa addiction. Any type of addiction. Swerte ako, hindi ako masyadong prone sa addiction. Kasi, meron akong self-control, na yung self-control ko mataas. Kasi, isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit mataas ang self-control ko, yung konsepto na wala akong pamilya. Wala akong kadugo na itinuturing kong pamilya. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kasi pag bumagsak ako, walang pupulot sa akin sa lupa. Walang pupulot sa akin sa lupa. Hindi ako pwedeng bumagsak. Bumagsak naman ako in the past because of multiple errors. Pero ang pinaka-bottom line, swerte ako, hindi ako susceptible to addiction. Swerte ako. Lahat ng bagay na ginagawa ko na mali, I practice. Practice everything in moderation. I practice everything in moderation. Okay, sige. Yun na muna siguro for the last question. Kampante muna tayo, relax lang muna tayo ngayon. Swabe lang muna tayo. Pero kasi binabasa akong comment pagsisisigaw. Nabasa akong comment, gusto ko lang basahin. Sige. Sabi ni Dada, dalawin kita dyan minsan ha. Tumalap ka na lang, pupunta ka rito. Tumutok ka pa ng camera eh. Bala ka, kung anong trip mo. You are welcome to disrespect me. You are also welcome to respect me. Pero remember, matalinong tao makakaharap mo. At ang ibig sabihin nun, disrespect me, you will be treated the same. Respect me, I will treat you just the same. It will be a healthy conversation either way. Bala kayo, bisita na lang kayo kung kailan nyo gusto. Lahat ng mga bashers ko, lahat ng mga followers ko, lahat ng mga gustong pumatay sa akin, death threats and everything else in between, everyone is welcome. As long as nandito ako, as long as nasa kalsada ako, lahat ng bagay pwede ninyong gawin. Pero ingat lang kayo sa repercussion ng actions ninyo. Ingat lang kayo. Ganun lang kasimple yun. Ingat lang kayo sa repercussions ng actions ninyo. Huwag lang kayong gagawa ng mga bagay na kakaiba na alam ninyo, ikakahuli ninyo o magkakaproblema kayo. Kasi one way or the other, syempre, for obvious reason, tao rin naman ako, 'di ba? Tao rin naman ako, ang ibig sabihin nun, pumapalag ako. At ang ibig sabihin din nun, we have all the securities necessary dito sa lugar na to. So you just make sure that if you're going to do the job, just do the job clean. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal ko kayo.